Guys, Bulaga lang daw po ang kayang kantahin ni dating Senate President Tito Soto sa Senado. Ayon sa mga ito mga kaparokya ay tumagal na daw po sa Senado si Tito Soto ay wala daw po silang nakitang magandang nagawa ng nasabing senador. So yun nga po mga kaparokya, tila sinisisi pa po ng mga ito ang former Senate President sa pagbaha or sa paglubog na po sa baha ng ating bansa. So nakakatawa yung ganitong mga naratibo ng mga sumusuporta sa mga Duterte, lalo na nga po kay Bato de la Rosa. Naiintindihan natin mga kaparokya yung frustration ng mga ito sapagkat talagang delikado nga po or hindi po maganda ang nangyayari sa sinusuportahan nga po nitong mga politiko or politiko na si Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago nga po dahil may warrant of arrest nga po coming from International Criminal Court na kung saan ay maituturing na nga pong fugitive si Bato. So yun nga po, tila sinisisi nga po nila ang gobyerno, partikular nga po si Tito Soto dahil wala daw pong nagawa ito sa Senado. Well, hindi po ata nag-research ang mga ito kung ano-ano nga po ang nagawa or kung ano na po ang nagawa ni Senate President Tito Soto at yung tila pangahamak nito sa Bulaga ay parang nakaka-insulto po lalo na sa mga magagandang nagawa ng Bulaga dito sa bansa. So panoorin natin to mga kaparokya, yung rally ng mga supporter ni Bato de la Rosa. So yun daw po mga kaparokya, ang kaya lang daw pong kantahin ni Senate President Tito Soto sa Senado ay ang Bulaga. Yung sinasabi nitong Bulaga mga kaparokya ay marami na nga pong natulungan. Mas marami pa nga pong natulungan ang Bulaga kesa sa mga politiko. At kung sasabihin ito, mga kaparokya na walang nagawa si Tito Soto sa tagal na nga po nito bilang senador, ay kulang po sila sa research. Yun po ang isang katotohanan na pwede po nating sabihin. Bakit kanyo mga kaparokya? So makikita niyo po dito sa screen yung mga nagawang batas or napasang batas ni Tito Soto. So kulang po sila sa research at naintindihan po natin yung frustration na nararamdaman po nila sapagkat nagdidelikado nga po ang sinusuportahan o yung politiko na kanilang pinaglalaban. Yan po ay walang iba kundi si Bato de la Rosa. Of course, pag si Bato de la Rosa, ang supporter po niyan ay yung mga DDS na talagang gaslighting. Kumbaga, gumawa sila ng mali, ay ibubunto nila ang sisi sa gobyerno. Tulad nga po ng paninising ginagawa nga po nila kay Tito Soto. So, nakakatawa yung mga ganitong naratibo. So, ang tanong dyan mga kaparokya sa loob ng 6 na taon ni Bato de la Rosa bilang senador, ano ang nagawa ni Bato? So, tuloy natin mga kaparokya. Dahil kinakapihan ng mga politiko nito ang mga drug-addict. Kinakapihan ng mga politiko nito ang kapwa nilang politikong makanakaw. Ano po ang dapat gawin sa isang politikong makanakaw? Kayahin natin ang sa ibang bansa. Dapat ang bayan, silat. Dapat ang bayan, hindi ay. Tulad baka lang sa politika, pero wala kami nakita mga epangilyo. So, kinakampihan daw po nila Tito Soto or nila Ping Lacson. Sabihin po natin nila Tito Soto ang mga magnanakaw at pinoprotektahan daw po yung mga drug addict. Kung mapapanood niyo po mga kaparokya, yun po ang sinabi ng tagapagsalita ng sa rally ni Bato de la Rosa. So, sino kaya ang nagproprotekta sa mga drug addict? Nag-war on drug mga kaparokya, ang tinamaan ay ang mga mahihirap nating mga kababayan na dapat po ay sumailalim sa due process. Subalit, hindi po napagbigyan ng pagkakataon sapagkat hindi po maganda ang pagkaka-implement ng war on drugs dito sa bansa. Noong time
ni Bato de la Rosa bilang Chief PNP at nung time ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sino kaya ang mga politikong sinasabi nito na magnanakaw? Hindi ba halos lahat nga po ng kaalyado ni Duterte sa Senado ay nasasangkot sa korupsyon? So sino ang magnanakaw? Hindi ba yung mga allies ng mga Duterte? Hindi pinagtatanggol ni Tito Sotto yung mga taong ito sapagkat alam ni Tito Sotto na mali at hindi tama ang ginagawa ng mga senador na nagnakaw sa kaban ng bayan tulad ng mga kaalyado ng mga Duterte sa Senado. Halos lahat yung 13 senators na majority na pinapangunahan niya po ni Alan Peter Cayetano, halos lahat ay sangkot sa korupsyon. Ang mahirap dito mga kaparokya, gumawa sila ng hindi maganda, ang isisisi nila ay ang gobyerno at si Tito Sotto. Hindi po pinagtatanggol ni Tito Sotto yung mga taong or mga politikong lumabag sa batas, yung mga politikong sangkot sa korupsyon. Dahilan kung bakit ganyan po sila kagalit kay Tito Sotto. Yung sabihin nila na walang nagawa si Tito Sotto sa Senado sa tagal nitong panahon, kulang po sila sa research. Hindi po sila nagre-research, pikit mata po sila, takip tenga sapagkat ang nai-involve nga po dito ay ang sinusuporta nilang si Bato de la Rosa na maituturing or masasabi po nating fugitive. So kung talagang hindi po pugante at hindi po kriminal si Bato de la Rosa, bakit siya nagtatago? Kung talagang matapang siya at wala siyang maling ginawa, bakit hindi siya kumarap? Ipaglaban niya yung karapatan niya. Hindi yung magtatago ka. Yung mahirap dyan, yung mga DDS talaga mga kaparokya, gumawa ng mali, sisi sa gobyerno. Kung ano-ano pa sasabihin sa gobyerno. Kaya sobrang nakakatawa na lang yung mga naratibong pinagsasabi. Di lang po ng mga supporter nito, kundi yung mga allies nito na politiko. Kumbaga gaslighting ang ginagawa nila, masisi lamang nila ang gobyerno. Di ba sila ang gumawa ng kanilang ikapapahamak, tapos gusto nilang ipagtanggol at pagtakpan sila sa Senado? Noong time ni Senate President Tito Sotto, gusto nila pagtakpan yung mga ginawa nilang mali ni Tito Sotto. Ay hindi naman po pwede yun. Ang mali ay mali. Hindi dapat tinotolerate yan. Kaya approve at saludo tayo sa ginagawa ni Tito Sotto. At ang mga kasama nito sa minority block, yung 11, yung solid block na 11 senators na kapanalig nga po ni Tito Sotto. Nakakatawa mga kaparokya at nakaka-disappoint yung mga naratibo ng mga DDS na mali na nga po ang ginagawa nila, ang sisi po nila ay sa gobyerno. Parang paghahamak or hinamak na rin po nila ang Itbulaga na malaki nga po ang naitulong sa bansa. Maraming estudyanteng napag-aral, hindi lang po in terms of entertainment, morally, financially, or physically na nakatulong ang Itbulaga. Kaya hindi mo po pwedeng ipahamak or hamakin ang nasabing noontime program. Ganon din po ang It's Showtime na ngayon po ay nasasangkot sa iba't ibang issue dahil nga po sa ginawa ng mga host nito sa pang-i-spook or pang-re-enact sa dalawang magkapatid na senador na si Pia at Alan Cayetano na ayon sa maraming netizen, mga troll to mga kaparokya. Ayon nga sa mga trolls na mga DDS ay binastos daw di umano ni Vice Ganda ang Senado. So wala na bang karapatan ang tulad ni Vice Ganda na ilabas ang nararamdaman sa pamamagitan ng pagiging comedy? Yan ang brand of comedy ni Vice Ganda. Kung nababastusan kayo at napipikon kayo, ay talo po kayo. Yun po ang isa sa katotohanan.
talagang dinidemolish po ngayon ang mga noontime program dito sa bansa. Meron pa nga pong nanawagan na isang netizen na ayon dito ay mas palalimin pa raw po ang responsibilidad na kung saan ay dapat po ay magsagawa ng feeding program, mga scholarship, mga something na nagagawa naman po ng dalawang noontime program, particular nga po ng Eat Showtime at ng Eat Bulaga. So, naiintindihan natin yung sentimiento or frustration ng mga rallyista ni Bato de la Rosa at ng mga DDS. Pero hindi po natin po pwedeng i-tolerate yung mga maling nagawa ng mga ito. Lalo na yung time ng war on drugs na marami nga pong namatay, marami pong nadamay na inosenteng tao dahil nga po sa tila batas na inimplement po nila noong time na si Rodrigo Duterte pa po ang Pangulo ng bansa. At ang baha na sinasabi nito ay noong time pa po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. So bakit walang nagawa si Bato de la Rosa? Dahil kasama po siya sa administrasyon noong time ni Rodrigo Duterte. Diyan po nagsimula yung flood control, yung mga ghost projects sa flood control. At ang mga allies na po nito sa Senado ay involved sa corruption. So hindi ko makita yung sinasabi ng mga ito na pinoprotektahan ni Tito Sotto yung mga corrupt na politiko sa bansa. Well, in fact, si Tito Sotto at ang grupo pa nga nito sa Senado ang lumalaban sa korupsyon na nangyayari dito sa bansa. So anong masasabi nyo dito mga kaparokya, mga kadabarkads, kamadlang people? Paki-comment naman po sa comment section ng video na ito ang suggestion or yung opinion nyo patungkol nga po dito sa pinakita kong video. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya, magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.